Kung pagbabasehan natin ng ilang mga usap-usapan sa social media, may ilang malinaw na dahilan kung bakit magiging interesado ang Hinebra kay Gio Chiu. Tara pag-usapan natin. Bakit nga ba interesado ang Hinebra kay Gio? Ito ang mga naiisip kong ilan sa mga dahilan. Una, size. Si Chiu ay nasa 6'10", natural na center. Sa modern PBA, malaking advantage ang pagkakaroon ng local big man na may ganitong height dahil hindi mo kailangang umasa palagi sa import para magkaroon ng tunay na interior presence. Pangalawa, rebounding. Ito marahil ang pinakamalaking dahilan kung bakit intriguing siya para sa Hinebra. Sa kanyang unang Commissioner's Cup, nag-average siya ng 7.3 points, 10.1 rebounds at sa unang game niya sa Governor's Cup, nagpasiklab siya ng 19 points at 23 rebounds. Hindi lang ito simpleng mataas na rebounding number. Sa game na yon, bahagi si Chiu ng lineup na tumulong sa Terra Firma na makakuha ng 93 rebounds. Bagong PBA single record yon ayon sa report ng Dugout Philippines. Pangatlo, bata pa siya at may malaking room for development. Number 1 overall pick siya ng season 50 draft pero kahit ganoon kataas ang draft status niya, inilarawan siya ng ESPN bilang mas isang slow burn project kaysa sa ready-made superstar. Ibig sabihin, hindi pa niya kailangan maging finished product ngayon. Ang attraction ay kung ano ang maaari niyang maging makalipas ang ilang taon. Exciting, di ba? At dito naging interesado ang Hinebra. Kung sakaling mapunta siya sa Hinebra, hindi naman kailangan maging primary scorer agad si Gio. Pwede siyang gamitin bilang rebounder, screener, interior defender, at finisher habang unti-unting nade-develop ang offensive game niya. Mas bagay yon sa isang team na maraming playmaker at scorer. Hindi niya kailangang humawak ng bola ng matagal para maging valuable. At kung tutuusin, ito ang klase ng player na pwedeng i-maximize ng isang system-oriented team. Isa pa, may potential siyang maging long-term successor sa frontcourt. Ito ang mas malaking dahilan. Si Japet Aguilar, alam natin, ay veteran na hindi na nasa stage ng karir kung saan maaari siyang maging long-term answer ng Hinebra sa loob ng maraming taon. Kaya kung makakakuha ang Hinebra ng isang batang 6'10" local big na pwedeng hasain habang nandyan pa si Japet, magiging magandang transition yun. Sa halip na hintayin mo ng tuluyang mawala ang production ni Aguilar bago humanap ng kapalit, maaari nang magkaroon ng next generation big man ng Hinebra. May mga fans din na nagko-compare ng possibility ni Gio Chiu at Japet Aguilar sa dating Twin Towers concept ng Hinebra. Sa Reddit discussion pagkatapos ng monster game ni Chiu, may fan pang nagbanggit na kung sakaling mapunta rin sa Hinebra si Chiu at magkaroon sila ng isa pang young big, maaari itong maging modern version ng Aguilar Slaughter tandem. Siyempre, comparison pa lamang yon at hindi ibig sabihin na kasing lakas na ni Slaughter si Chiu. Malayo pa siya ron pero pinapakita nito kung bakit exciting ang possibility. May height, rebounding at developmental upside. At may isa pang mahalagang factor, potential. Ang pinakamalaking selling point ni Chiu ay hindi ang current statistics niya kundi kung saan siya maaaring umabot. 19 points at 23 rebounds sa isang laro ay maaaring breakout game lang. Pero kung mapapatunayan niyang kaya niyang gumawa ng consistent double-double numbers, maging mas physical defensively at magkaroon ng mas reliable offensive game, biglang magiging napakahalaga ng isang 6'10" local big man na bata pa. Kaya kung talagang interesado ang Hinebra, posibleng ang iniisip nila ay hindi lamang magaling ba si Gio Chiu ngayon, kundi ano ang magiging klase ng player na Gio Chiu pagdating ng 25, 26 o 27 years old? At yun ang mas interesting na tanong. Bottom line, kung may tunay mang interes ang Hinebra, ang dahilan ay madaling maintindihan. Size plus rebounding plus youth plus upside plus positional need, hindi pa finished product si Gio. Pero ang Hinebra ay maaaring makakita sa kanya ng isang batang big man na pwedeng hubugin at maging importanteng bahagi ng kanilang frontcourt sa mga susunod na taon. Ang malaking problema lang, alam nyo kung ano, ay hindi pa siya basta-basta maaaring galawin sa trade market dahil sa restriction sa number 1 overall pick. Kaya kahit may interes ang Hinebra, isang usapan pa rin kung kailan at paano magiging posible ang isang actual deal. Salamat sa panonood. Na may nagustuhan nyo yung content natin ngayon, huwag kalilimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, mag-like, mag-comment, at pwede nyo rin panoorin yung mga past videos namin. Maraming salamat ulit. Peace out!